Matinding sagupaan, Coast Guard binangga ang Mexican cartel. The U.S. Coast Guard offloaded more than $200 million worth of cocaine here in San Diego. It's a result of 6 separate drug smuggling busts off the coast of North, Central, and South America. Sa unang tingin ay parang tahimik lang ang karagatan. Pero sa likod ng katahimikang ito ay may matitinding laban na nagaganap, mga habulan, pagsalakay at pagkumpiska ng droga na sinusubukang ipuslit papasok sa bansa. Isa sa mga pinakamatagumpay na operasyon ay ginawa ng barkong Cutter James ng Coast Guard. Pero paano nga ba nila napigilan ang milyon-milyong dolyar na halaga ng droga? At paano nila nahuli ang mga taong nasa likod ng krimen? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Bawat taon ay napakaraming illegal na droga ang pilit na ipinapasok ng mga kilalang grupo ng sindikato mula Mexico papunta sa loob ng United States. Ang mga drogang ito ay hindi basta-basta dahil kabilang dito ang cocaine, heroin, marijuana at methamphetamine. Ginagawa nila ang lahat ng paraan para makalusot. Hindi rin sila natatakot sa batas dahil madalas nilang gamitin ang pananakot, suhol at kung minsan ay pagpatay para lang hindi sila hadlangan. Parang wala nang makakapigil sa kanila. Pero may isang grupo ng mga tauhan na araw-araw ay humaharap sa panganib para lang maprotektahan ang karagatan. At sila ang Coast Guard. At kamakailan lang ay isang barko nila na tinatawag na Cutter James ang naging malinaw na patunay kung gaano kahalaga ang kanilang trabaho. Sa isang misyon na tumagal ng mahigit 110 araw, ay hindi lang nila basta pinigilan ang pagpasok ng napakaraming droga. Nakaaresto rin sila ng mga sangkot sa krimen at nakumpiska ang bulto-bultong kontrabando. Samantala nagsimula ang lahat ng umalis ang Cutter James mula sa kanilang base sa North Charleston sa South Carolina. Ang layunin nila ay magsagawa ng sunod-sunod na operasyon sa Eastern Pacific. Kasama nila ang ilang unit mula sa iba't ibang security agencies. Sa loob ng unang 2 buwan ay tumulong sila sa isang task force na nakatalaga sa bahagi ng kanlurang baybayin ng United States at Mexico. Kasama na rin ang ilang estado tulad ng California, Utah, Arizona at Nevada. Araw-araw, ang trabaho ng crew ay tumingin sa dagat, magbantay at magmasid sa kahit maliit na senyales ng kahina-hinalang galaw. Mahirap ang ganitong buhay. Madalas ay wala kang makikitang kakaiba buong araw. Pero kailangan mo pa ring manatiling alerto. Hindi ka rin pwedeng maging kampante dahil sa oras na may makita kang kahina-hinala ay kailangan mong kumilos agad. At dumating nga ang araw na yon. Dahil noong January 5, 2025, habang ginagamit ng crew ang isa nilang drone para magmasid sa himpapawid, ay napansin nila ang isang kakaibang bangka na nasa dagat, malayo ito sa baybayin ng Ecuador at mga nasa 260 miles ang layo. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Nagplano agad sila ng kilos, saka tinungo ang direksyon ng bangka. Pagdating nila malapit sa bangka, ay gumamit sila ng mas maliit na sasakyan para makalapit. Sa video ng mismong operasyon, ay makikita ang bangka na may takip na kulay blue. Parang sinadya talaga itong takpan para hindi makita kung anong laman sa loob. Wala rin silang ideya kung ano ang maaaring tumambad sa kanila, pero handa sila. Ang mga armas ay nakaposisyon na. At ang buong team ay alerto sa kahit anong banta. Kaugnay pa nito ay dahan-dahan nilang tinanggal ang takip. Sa ilalim nito ay tumambad ang mga container na halatang may lamang kontrabando. Ilang saglit pa ay pumasok na sa bangka ang mga miyembro ng Coast Guard. Sa dululo ng bangka ay nakita nila ang 3 crew na natatakpan pa ng tolda. Pinapasuko sila, pinataas ang mga kamay at pinadapa sa sahig. At nang tuluyang alisin ng takip ay natuklasan nila ang laman ng bangka na mahigit 2,025 pounds ng cocaine. Agad nilang kinumpiska ang droga at inaresto ang 3 lalaki. Isang malaking tagumpay ito para sa buong crew. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Kinabukasan January 6 ay muli na naman silang nakakita ng kahina-hinalang activities. Sa pagkakataong ito ay hindi lang isa kundi 3 mabilis na bangka ang kanilang namataan sa parehong karagatan na nasa 280 miles pa rin ang layo mula sa baybayin ng Ecuador. Tinatawag ang mga ganitong bangka na go-fast vessels dahil sobrang bilis nilang tumakbo. Madalas ay ginagamit ito ng mga smuggler para tumakas kapag hinahabol ng autoridad. Sa katunayan ay mahirap hulihin ng mga ganitong bangka. Kailangan ng mabilis na kilos, matalas na diskarte at sabayang galaw ng bawat unit. At kapag may kahit isang maliit na pagkakamali ay tiyak na makakatakas ang mga ito. Pero sa pagkakataong iyon ay handang-handa ang Coast Guard.
May malinaw rin silang plano at lahat ng miyembro ng crew ay alam ang gagawin. Sa loob lamang ng 3 araw ay 7 bangka ang kanilang naharang. Isa sa mga ito ay isang low-profile vessel o narcosub na halos hindi kita sa tubig. Sa loob nito ay may nakatagong higit sa 8,000 pounds ng cocaine. Sa kabuuan ng operasyon ay 15 tao ang kanilang naaresto. Ang kabuuang dami naman ng drogang nakumpiska ay umabot sa mahigit 24,000 pounds ng cocaine. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang para pigilan ang patuloy na pagpasok ng droga sa bansa. Pero matapos ang mahaba at mapanganib na misyon ay bumalik ang Cutter James sa North Charleston noong April 8, 2025. Sa pagbabalik nila ay dala nila ang mahigit 44,000 pounds ng cocaine at halos 4,000 pounds ng marijuana. Ang halaga nito ay tinatayang nasa $509 million. Ang lahat ng ito ay ibinigay sa mga autoridad para sa masusing investigasyon at ang mga taong inaresto ay kakasuhan at sisiguraduhing mananagot sa batas. Sa katunayan ay buti na lang at hindi tulog o pabaya ang mga tauhan ng Cutter James. Sa gitna ng karagatan habang abala ang iba sa pang-araw-araw na gawain, ang crew nila ay nakatutok, alerto at handang kumilos sa kahit anong sandali. Kaya nang dumating ang ulat tungkol sa 3 mabilis na bangkang pinaghihinalaang ginagamit ng mga kartel para magpuslit ng droga, ay agad silang nagkaroon ng malinaw na plano. Walang pag-aalinlangan ay sabay-sabay nilang nilusob ang 3 target sa gitna ng dagat. Sa likod ng bawat galaw nila ay may kasamang maingat na coordination at pagsasama-sama ng lakas mula sa iba't ibang security units. May mga drone din na gumagalaw sa himpapawid para bantayan ang direksyon ng mga bangka. May mga helicopter na lumilipad sa itaas bilang pangsuporta at sa mismong tubig ay nandoon ang mga boarding crew na handang sumalakay anumang oras. Sa dami ng kilos at mabilis na palitan ng posisyon ay makikita kung gaano ka-organized ang operasyon. Sa mga kuha mula sa video ay malinaw ang bawat eksena mula sa pagtugis hanggang sa pagkakadakip. Isa sa mga video ang nagpapakita ng isang grupo ng mga smuggler na sa gitna ng kaguluhan ay naghahagis ng mga kahon sa dagat. Nais nilang mawala ang ebidensya sa pag-asang makakawala sila sa mga autoridad. Ngunit hindi nila alam bago pa man sila makaisip na itapon ng mga kargamento ay matagal na pala silang sinusubaybayan. Isa rin itong karaniwang taktika ng mga kartel na itatapon ng kontrabando, lilisanin ng lugar at babalikan na lang ito kapag tahimik na ang paligid. Ngunit hindi ito ang naging takbo ng kanilang plano. Dahil sa mabilis na kilos ng mga tauhan ng Cutter James, ang mga drogang iyon ay hindi na binalikan. Bagkus ito'y na-recover ng mga autoridad mismo. Karagdagan pa dito, sa isa pang bahagi ng operasyon ay makikita ang isa sa mga bangka na sinusubukan pa ring tumakas. Gumagalaw ito ng mabilis, paliko-liko at pilit na iniiwasan ng mga humahabol. Pero kahit anong iwas ang kanilang gawin ay hindi sila nakaligtas sa helicopter na patuloy na sumusunod sa kanila. Ang mga crew ng Cutter James na bihasa sa ganitong klase ng operasyon ay agad na sumampa sa bangka matapos itong mapigilan. Sa kanilang paglapit ay agad nilang tinutukan ng 3 crew na mabilis namang sumuko. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang pagkabigla at pagkatalo dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa katunayan, ang kabuuang tagpo ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na operasyon ng nasabing barko. Nang suriin ng mga nakumpiskang kahon at timbangin ang laman nito, ay lumabas na umaabot sa mahigit 14,000 pounds ng cocaine ang nakuha mula sa 3 bangka. At hindi lang droga ang nasabat dahil 9 na katao rin ang naaresto na pawang pinaniniwala ang bahagi ng isang malaking sindikato na kumikilos sa karagatan. Subalit sa kabila ng tagumpay ng araw na yon ay hindi pa natatapos ang kanilang laban. Kinabukasan ay muli na namang tumanggap ng panibagong ulat ang mga tauhan ng Cutter James. Sa pagkakataong ito ay may isa na namang bangkang pinaghihinalaan ang namataan sa malayong bahagi ng karagatan. Ang bangkang ito ay mababa ang pagkakagawa, halos hindi pansinin sa layo at tila baga sinadyang ganito ang disenyo upang makalusot sa mga mata ng autoridad. Ang distansya ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalawak ang nasasaklaw ng operasyon ng mga kartel. Muli ay gumalaw ang mga tauhan. Sa sandaling malaman ang location ay agad na ipinadala ang mga helicopter at mga barko para habulin ang bangka. Nang maramdaman ng mga sakay ng bangka na may paparating na helicopter, sinubukan nilang tumakas. At sa bilis ng kanilang galaw ay umaasang makakawala sila. Pero hindi na nila nalampasan ang hangganan. Dahil sa patuloy nilang pagtakas ay kinailangang magpakawala ng warning shot ang helicopter para mapigilan sila. Doon na nila napagtanto na wala na silang ibang magagawa. Gayun din naman ay isa-isang lumabas ang mga sakay ng bangka
Naupo sa ibabaw nito at tahimik na naghintay sa pagdating ng mga awtoridad. Hindi na rin sila nanlaban. At nang sumampa ang boarding team ay agad nilang siniyasat ang loob ng bangka at gaya ng inaasahan ay isa na naman itong smuggling operation. Ang bangka ay may dalang higit sa 8,240 pounds ng cocaine. Ngunit hindi pa roon natapos ang tagumpay ng Cutter James. Sa loob lamang ng 3 araw ay may kabuuang mahigit 24,000 pounds ng cocaine ang kanilang nasabat. 15 katao ang naaresto sa magkakahiwalay na insidente at lahat ay hinihinalang kasapi ng mga drug syndicates na matagal nang hinahanap. Ang ganitong dami ng droga ay sapat na para makasira ng napakaraming buhay sa loob at labas ng bansa. Maaring may mga kabataan, pamilya at komunidad ang naapektuhan kung sakaling nakalusot ang mga ito. Pero sa halip na magdiwang o magpahinga, ang Cutter James at ang kanilang mga katuwang ay muling bumalik sa dagat dahil hindi pa tapos ang kanilang misyon. Patuloy rin silang nakikipagtulungan sa iba pang grupo para masiguro na hindi na makakalusot pa ang mga susunod na pagtatangka ng mga smuggler. Pagkatapos ng sunod-sunod na matagumpay na operasyon kung saan maraming mga smuggler ang nahuli at tonelada ng droga ang nakumpiska, ay muling umaksyon ng Coast Guard, partikular ang grupo ng Cutter James noong January 18. Sa araw na yon ay natukoy nila ang isa na namang kahina-hinalang sasakyang pandagat, isang go-fast na bangka na nasa layong tinatayang 185 miles mula sa baybayin ng Ecuador. Hindi katulad ng mga naunang operasyon kung saan karamihan sa mga smuggler ay agad sumusuko. Ang mga taong sakay ng bangkang ito ay iba ang naging diskarte. Hindi sila nagpakita ng kahit anong intensyon na sumuko o makipagtulungan. Sa halip agad nilang itinapon sa karagatan ang kanilang mga kargamento ng cocaine upang maging mas magaan ang kanilang bangka at makatakbo ito ng mas mabilis. Halatang desperado silang makatakas kaya't pinakawalan nila ang droga na sana'y ibebenta nila para sa napakalaking halaga. Ngunit ang ganitong klase ng taktika ay hindi na bago para sa mga tauhan ng Cutter James. Alam na nila ang ganitong galaw at handa silang habulin at habulin pa hanggang sa pinakadulo ng karagatan. Kaya naman hindi nag-aksaya ng oras ang kanilang maliit na boat team at agad silang naglunsad ng habulan sa dagat. Habang sila ay humahabol sa mabilis na bangka ng mga smuggler, ang isa pang grupo mula sa Cutter Mohawk ay abalang-abala naman sa pagsagip sa mga bultong cocaine na palutang-lutang na sa tubig. Dahil sa mahusay na coordination at mabilis na galaw ng bawat miyembro ng Coast Guard, ay naabutan din nila ang mga tumatakas. 3 smuggler ang agad na naaresto. Nang tuluyan na nilang makuha at masukat ang dami ng droga na kanilang nasagip mula sa tubig, ay lumabas na ang kabuuang timbang ng cocaine ay halos 6,000 pounds. Isang napakalaking halaga ng ipinagbabawal na gamot na hindi na umabot sa pamilihan. Kaugnay pa nito, makalipas ang halos 2 linggo mula sa insidenteng iyon, ay muling tumanggap ng panibagong assignment ang Cutter James. Sa pagkakataong ito ay ginamit nila ang kanilang unmanned aerial system o drone upang mas madaling matunton ang mga posibleng target sa gitna ng karagatan. Sa pamamagitan ng mga mata ng kanilang drone ay namataan ng kanilang UAS crew ang ilang mabilis na bangka na kahina-hinala ang kilos na gumagalaw sa layo na tinatayang 380 miles mula sa baybayin ng Peru. Dahil sa kahina-hinalang kilos ng mga sasakyang ito, agad naglunsad ng operasyon ng Coast Guard. Sa pamamagitan ng tinatawag na surface use of force tactics, ay matagumpay nilang napigilan ng isa sa mga bangka at naaresto ang 3 sakay nito. Nang suriin nila ang laman ng bangka, ay nadiskubre nilang ito ay may lamang higit sa 3,870 pounds ng cocaine. Ngunit sa kabila ng tagumpay na yon, ay hindi pa doon nagtapos ang kanilang operasyon. Noong February 1, ay isa na namang bangka ang kanilang nakita na gumagalaw sa layong tinatayang 280 miles mula sa Ecuador. Agad na ikinasa ang pagsabat at matagumpay na naabutan ng target. 2 araw lang ang lumipas mula roon ay may isa na namang bangka na nahuli. Sa pagkakataong ito ay nasa layong 200 miles naman ito mula sa Peru. Nang masiyasat ang loob ng naturang bangka ay nadiskubre nila ang tinatayang 3,500 pounds ng cocaine. Sa mga araw na yon ay paulit-ulit na halos walang pahinga ang buong crew ng Cutter James. Sa bawat araw ay isang panibagong hamon na naman ang kanilang kinakaharap, ngunit hindi nila ito inaatrasan. Lahat ng tangkang pagpuslit ng droga ay nasusugpo at lahat ng kanilang target ay kanilang naaabot. Walang kahit isang smuggler ang nakaligtas. At pagdating naman ng February 15 ay muling may nadiskubreng kahina-hinalang bangka. Isang aircrew mula sa Customs and Border Protection ang unang nakakita sa bangkang ito na gumagalaw sa layong 260 miles mula sa Costa Rica.
Agad nilang ipinaalam ito sa Cutter James at hindi nag-atubili ang kanilang grupo na magpadala ng helicopter upang lapitan ang sasakyan. Nang mapansin ng mga sakay ng bangka na sila ay nilalapitan na, ay sinubukan nilang muling tumakas. Dahil dito ay napilitan ng Coast Guard na magpakawala ng mga warning shots upang pigilan ang mga ito. Sa takot ay huminto ang bangka at agad sumampa ang team ng James upang arestuhin ang mga sakay. 4 na smuggler ang kanilang nadakip at sa loob ng bangka ay natagpuan nila ang halos 3,880 pounds ng marijuana. Isa na namang malaking tagumpay para sa kanilang operasyon. Sa kabila ng sunod-sunod na aksyon ay hindi pa rin sila nagpahinga. Matapos ang lahat ng ito ay sumali pa ang Cutter James sa isang malawakang naval exercise na kilala bilang COMP2X o Composite Training Unit Exercise. Ito ay isa sa mga pinakaimportanteng training sa buong militar. Sa loob ng ilang araw ay halos walang tulog ang crew ng Cutter James. Kasama nila sa training ang iba't ibang barko mula sa militar. Sa mga panahong ito, hindi lamang nila pinatunayan ang kanilang kahusayan sa pagpigil ng droga, kundi pinakita rin nila ang kakayahan nilang makipagtulungan sa mas malawak na puwersa para sa kaligtasan at seguridad ng bansa. Pagkatapos ng mahaba at matinding pagsasanay, ay bumalik ang Cutter James sa kanilang base sa Charleston. Dito nila ibinaba ang lahat ng kanilang nakumpiskang kontrabando, kasama na ang mga smuggler na kanilang nadakip sa mga nagdaang linggo. Lahat ng ito ay isinuko upang harapin ang hustisya. Sa naging pahayag ng kanilang pinuno na si Captain Thomas Rodzewicz, ipinaabot niya ang kahalagahan ng mga training tulad ng COMP2X. Para sa kanya, ang ganitong klasing pagsasanay ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang harapin ang tunay na panganib, mga sitwasyong puno ng tensyon at kailangang magdesisyon sa loob lamang ng ilang segundo. Dito nila nahahasa ang mabilis na pagkilos, matibay na loob at malinaw na komunikasyon, lahat ng ito habang nasa gitna ng pressure. Gayon din naman ipinahayag din ng kapitan ang matinding paghangang nararamdaman niya para sa kanyang mga kasamahan. Sa loob lamang ng 3 araw, ay nakasabat sila ng 6 na go-fast vessels at isang low-profile vessel at nakumpiska nila ang mahigit 24,000 pounds ng cocaine. Bukod pa riyan, nadakip din nila ang 15 na suspected traffickers. Lahat ng ito ay naganap habang sila ay naka-duty sa gitna ng holiday season, panahon kung kailan ang iba ay nagpapahinga kasama ang kanilang pamilya. At kung susumahin ang kabuuang resulta ng kanilang buong operasyon, ay mas lalo pang nakakabilib ang nagawa ng grupo. Sa buong patrol na isinagawa sa Eastern Pacific Ocean ay nakapagtala sila ng 11 na successful interdiction. Umabot sa 34 na smuggler ang kanilang nadala sa lupa upang harapin ang hustisya. Ayon sa mga investigasyon, marami sa mga ito ay konektado sa malalaking international na grupo ng krimen at ilang foreign terrorist organizations, mga grupong kilala sa pagiging mapanganib at malawak ang sakop ng galaw. Sa buong panahon ng isinagawang operasyon sa karagatan ay isang napakalaking tagumpay ang naitala ng Coast Guard matapos nilang masabat ang tinatayang mahigit sa 44,550 pounds ng cocaine kasama pa ang 3,880 pounds ng marijuana mula sa huling bahagi ng kanilang operasyon. Ang kabuuan ng mga nasabat ay agad na isinakay sa kanilang barko at dinala pabalik sa United States. Pagdating sa Port Everglades sa Florida noong unang bahagi ng buwan ng April, ay isa-isa itong in-unload para maiprocess at masuri ng maayos. Ayon sa mga eksperto na tumulong sa pagsusuri ng mga nasamsam na kontrabando, tinatayang aabot sa halos $510 million ang kabuuang halaga ng droga. Ang laki ng numbers na ito ay sapat para tustusan ang operasyon ng isang buong sindikato sa loob ng mahabang panahon. Kung kaya't hindi maikakaila na isang napakalaking dagok ito para sa kanilang hanay. Samantala, ibinahagi ni Captain Thomas Rodzewicz, isa sa mga opisyal na namuno sa operasyon, ang kanyang labis na pagkamangha at kasiyahan sa naging resulta ng kanilang ginawa. Ayon sa kanya, sa dami ng taon na inilaan niya sa ganitong klase ng operasyon, ay ngayon lang siya nakaranas ng ganito kalawak na tagumpay sa napakaikling panahon. Hindi raw ito basta ordinaryong tagumpay kundi isang ebidensya ng maayos na pagpaplano, koordinasyon at hindi matatawarang dedikasyon ng buong team. Para sa kanya, hindi ito lang simpleng pagdakip, ito ay isang malawakang tagumpay na ang epekto ay mararamdaman hindi lang sa dagat kundi pati na rin sa mga pamayanang matagal nang pinipinsala ng droga. Ngunit hindi lang si Captain Rodzewicz ang nagpahayag ng kanyang damdamin tungkol sa naging operasyon. Pati ang pinuno ng mga tagapagtanggol ng batas sa bansa ay nagpahayag ng kanyang pagkilala.
Sinabi niyang ang operasyon na ito ay malinaw na larawan ng malakas na pagkakaisa sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ay naipapakita kung paanong maaaring mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa kahit pa sa napakalawak at mapanganib na karagatan. Hindi lang ito trabaho, isa itong misyon na may tunay na layunin, ang protektahan ng bawat mamamayang maaaring maapektuhan ng droga. Karagdagan pa rito, nagbigay din ng pahayag si Commander David Ratner na kabilang din sa operasyon. Ayon sa kanya, ang laban kontra droga ay hindi lang nagsisimula sa mismong baybayin o hangganan ng bansa. Para sa kanya, ang pagsabat habang nasa laot pa ay isang napakahalagang hakbang upang tuluyan ng hindi makarating sa lupa ang mga droga. Dahil sa oras na makarating ito sa pampang, ay mas mahirap na itong pigilan at mas marami na ang pwedeng maapektuhan. Kung iisipin, ang epekto ng mga ganitong klase ng operasyon ay hindi agad-agad nakikita sa mata ng publiko. Kadalasan ay hindi ito nababalita at hindi rin napapansin ng karamihan. Pero sa likod ng bawat bulto ng nasabat na droga ay libo-libong buhay na nailigtas, mga kabataan na hindi na maabot ng masamang impluensya at mga pamilya na hindi na masisira ng bisyo. Ipinapakita nito na ang mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga operasyon ay tunay na bayani. Tahimik man ang kanilang pagkilos, pero malalim at malawak ang epekto ng kanilang ginagawa. Dagdag pa rito, malinaw rin na ang naging operasyon ay isang matinding babala para sa mga kartel. Sa matagal na panahon ay sanay silang makalusot, sanay silang umiwas, at sanay silang gumawa ng paraan para makaiwas sa batas. Ngunit sa tagumpay ng operasyon na ito, ay ipinakita na hindi na ganoon kadali ang kanilang ginagawa. Ang mga daan na dati nilang dinadaanan ng walang hadlang ay ngayon ay bantay sarado na. Ang mga planong dati nilang ginagamit ay ngayon ay hindi na epektibo. At ang mga lugar na dati ay akala nilang ligtas ay ngayon ay pinapasok na ng mga bantay ng batas. Sa isang malakas at matapang na pahayag ay sinabi ni Vice Admiral Nathan Moore na, "Ang dagat ay hindi para sa inyo. Kami ang may kontrol dito. Hahanapin namin kayo, hahabulin namin kayo at titigilin namin kayo." Ang ganitong klaseng pananalita ay nagpapakita ng determinasyon na hindi lang basta salita, kundi sinusuportahan ng aksyon at tagumpay. Isa rin itong mensahe sa lahat ng kartel na hindi sila ligtas sa anumang sulok ng karagatan. Kahit gaano pa kabilis ang kanilang mga bangka, kahit gaano pa katalino ang kanilang plano, at kahit gaano pa kalawak ang kanilang koneksyon, ay hindi pa rin sila makakawala sa mga mata ng Coast Guard. Pero kahit na ganito kalaki ang tagumpay, alam ng lahat na hindi ito katapusan ng laban. Ang drug smuggling ay isa sa pinakamalaking negosyo ng mga sindikato. Tinatayang bawat taon ay kumikita sila ng higit sa $13 billion mula sa pagpupuslit ng droga papasok sa United States. At dahil sa laki ng kita, ay hindi rin biro ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ito. Hindi sila basta-basta titigil. Sa halip, tiyak na maghahanap sila ng panibagong ruta, bagong paraan at bagong kasabwat para lang maituloy ang kanilang iligal na negosyo. Ngunit habang ang mga sindikato ay gumagawa ng bagong plano, ang Coast Guard naman ay mas lalo pang pinapanday ang kanilang mga paraan ng pagsugpo. Lalo silang lumalawak ang pagbabantay, lalo silang sumasailalim sa mga training, at lalo silang nagpapalawak ng kanilang kaalaman sa bawat galaw ng mga kalaban. Ang naging misyon ng Cutter James ngayong taon ay malinaw na paalala na hindi pwedeng maliitin ang kakayahan ng mga taong handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng nakararami.